Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. At yon ang atin hong sasagutin. Nakalalason nga ba talaga ang plastic? Kung meron tayong mga panauhin, si Ma'am Elsie David, AVP for Product and Marketing ng JG Chemicals. Ma'am Elsie, magandang umaga po. Magandang umaga po. JG Summit JG Summit Petrochemical Corporation. Naalala ko yung JG Summit na agency. Ano po. Mr. Rolando Marasigan, Manager, Customer Technical Services and Affiliation Research. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Kong, ang ating mga panauhin sa araw na ito. Ang lagi nilang tanong, siguro, sagutin natin yung ating headline kayo. Nakakalason ba plastic? Si Ronaldo muna ang sumagot. Yung plastic, mga plastic bag na ginagamit natin, sa katotohanan ay hindi nakakasama. Pagkat yung mga plastic bag, yung karaniwang gawa sa tinatawag na polyethylene o polypropylene, ay sumusunod yan sa mga standards o pamantayan ng FDA. Yung dating tinatawag natin na Bureau of Food and Drugs. Okay. So, kung sumusunod sila dun sa pamantayan na yun, di ba ang FDA ay siyang nagre-regulate ng mga pagkain natin para malamang ligtas. So, yung mga pambalot ng pagkain na plastic, mga plastic bag, niregulate din ng FDA yung materyales para masabing ligtas para sa pagkain. Sa part po ninyo, Ma'am Elsie. Ma'am Elsie pala. Pareho po kami ng sagot dahil manager po namin si okay. Rolly. Ayun mo pala. Akala ko magkaibang kumpanya ako. So, isa lang po. Apo. Ang pinag-uusapan natin dito, Jen, at saka yung ating dalawang panauhin, ang sinasabi nating plastic ay yung plastic bag. Apo. Ganun ba? Ito po yung mga So, super sandbags. So, hindi natin tinatayuan yung ibang klaseng plastic. Basta ang atin lang ay plastic bags. Lahat ng plastic na ginagamit na bag, halimbawa, kung pumunta ka ng palengke, ng talipa, ng supermarket, lahat ng supot na plastic na ginagamit para yung pinamili mo ay doon nilagay. Yun po yung ating pinag-uusapan ngayong umagang ito. Opo. So, ibang labas doon na hindi na natin sinasagot. Maring ang meron lasong siguro doon. Ganun po ba? Meron din po yung ang plastic na ginagamit na liner ng papel. Dahil po ang papel, pag gagamitin nating packaging, kailangan safe din para sa pagkain. Siya po ay nilalagyan ng liner na plastic. At nire-require din po ng Bureau of Food and Drugs na ang liner na yan, at ang papel na may liner na yan, ay pasado sa Bureau of Food and Drugs. Pagka po walang liner ang papel, yan po ay hindi po sinasabi ng Bureau of Food and Drugs na yan ay safe na pagbalutan ng pagkain. Sa mga katwid, pero Miss Elsie, hindi ganong nalalaman ng ating mga kababayan yung ipinaliwanag mo. No? Paano nilang makikilala kaagad? Para naman maiwasan nila na yung pala ay hindi safe at wala palang karampatang approval ang FDA pagka ganun. Okay. Paano ipagkakilanlan para maintindihan? Yung sa mga plastic bag. Plastic bags. Yung plastic bag po, lahat po ng ginagamit na materyales dyan, na polyethylene at polypropylene, yan po ay pasado sa mga pamantayan ng FDA. Okay. So lahat po ng materials na ginagamit diyan ay pasado sa pamantayan ng FDA. Kasi hindi maaaring gamitin lalo na sa pagkain kung hindi siya susunod dun sa standard. Kasi may standard po ang gobyerno natin diyan, FDA.